16 na taong gulang si Althea Viloria nang una niyang makita si Rafael Monteverde. Transfer student daw galing sa private school. Mayaman, matalino at naging president agad ng student council kahit bagong lipat pa lang. Nakaayos palagi ang buhok, laging maayos ang uniforme at may pino at magalang na boses. Pero higit sa lahat, mayroon itong ngiti na hindi madaling kalimutan. Nang araw na yon, mainit ang hapon. Galing si Althea sa kantin, may dalang fudgy bar at tubig. Yun lang kasi ang pinakamura niyang mabibili sa kantin na medyo nakakabingot ang mga presyo. Tumigil siya sa pasilyo nang marinig ang mga sigawan ng mga estudyante sa unahan. Si Monteverde yan, grabe, ang gwapo talaga. Napakunot siya ng noo. Hindi naman siya mahilig sa mga sikat sa school. Pero nang makalapit si Althea, napatingin din siya at parang huminto ang oras. Nandoon si Rafael, kausap ang janitor na si Mang Simo. Hindi ito tulad ng ibang mayayaman na estudyante na dumadaan lang na parang hindi nakikita ang mga simpleng empleyado. Si Rafael nakangiti habang tinutulungan si Mang Simo na ayusin ang kalat ng mga papel sa sahig. Salamat, iho. Hindi mo na kailangan tumulong, sabi ni Mang Simo. Ngumiti lang si Rafael ng marahan at may kababaang hindi niya akalaing makikita niya sa isang kagaya nito. Okay lang po, Mang Simo. Madali lang to. At sa mismong sandaling yon, tumingin ang binata kay Althea. Isang mabilis, magaan, pero totoo at diretsyong tingin. Isang ngiti lang ang ibinigay, pero ramdam ni Althea hanggang sa puso niya. Parang tumigil ang lahat. Ang ingay ng paligid, ang sigawan ng mga estudyante, pati ang kaluskos ng hangin sa koridor ay nawala. Naiwan lang ang lalaking may tahimik ng ngiti at ang tibok ng puso niyang parang ayaw tumigil. Pag-uwi ni Althea, tahimik siya habang naglalakad sa madilim na eskinita papunta sa bahay nila. Isang lumang bahay na yari sa kahoy at nakatirik sa likod ng lumang sementeryo. Nakatira siya roon kasama ang kanyang lola na si Lola Miling. Isang babaeng may mabigat na boses at masakit palaging magsalita. Pagpasok pa lang niya, sumalubong na ang tinig ng matanda. "Anong oras na to ah? 5:00 pa lang dapat nandito ka na. Akala mo siguro mayaman ka katulad ng mga kaklase mo. Nakapasok ka lang dyan sa yayamaning eskwelahan na yan. Ganyan ka na. Puro kayo may nag-sponsor at scholarship. Ang yabang mo na." Pasensya na po, Lola. May club meeting po kasi. Nauutal niyang sagot. "Club meeting?" Tumawa ito ng mapait. "Club meeting? Parang nanay mo rin. Puro palusot ng kabataan niya. Nagpopokpok na pala. Kung hindi ka nagmana sa kanya sa itsura, sana pati ugali, hindi mo rin nakuha." Tahimik lang si Althea. Inilapag niya ang bag sa gilid at nagsimulang maghugas ng pinggan, kahit hindi niya naman ginamit. Sanay na siya, ganoon palagi sa tuwing uuwi siya. "Ang nanay mong yon, nagpabuntis lang sa foreigner. Hindi man lang humingi ng sustento. One night stand lang at kahit pangalan hindi alam. Kahit nationality hindi rin alam. Maganda ka nga, pero parang wala rin namang kwentang pagkatao mo." Tila bawat salitang lumabas sa bibig ni Lola Miling ay may bigat na tumatama sa dibdib ni Althea. Hindi siya sumasagot. Sa halip, patuloy lang siya sa paghuhugas. Pinipilit huwag maramdaman ang hapdi ng bawat salita. Kinabukasan, hindi niya inaasahan na magkakasalubong silang muli. Nasa library siya, nag-aayos ng mga borrowed books nang marinig niya ang pamilyar na boses. "Excuse me, may bakante bang table?" Pag-angat niya ng tingin, nandun si Rafael. Nakatayo sa harap niya, nakangiti ulit at bitbit ang ilang libro. Oo, dun sa may bintana, sir. Rafael." Napahiya siya agad. "Monteverde, doon." Bahagya itong natawa. "Pwede namang Rafael lang." Nang umalis ito, halos hindi makagalaw si Althea.
Para siyang batang nahuli sa maling lugar pero ayaw umalis. Ilang linggo ang lumipas, naging paborito niyang oras ang tanghalian. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil dumadaan palagi si Rafael sa hallway patungong kantin. Kahit malayo, natututo na siyang basahin ang mga kilos nito. Ang paraan ng pagbati sa mga guro, ang pagyuko sa mga ate sa kantin, at ang pagbitbit ng libro ng isang kaklaseng nahirapan sa bag. Ang bait niya, no? Sabi ng kaibigan niyang si Mira, sabay sulyap sa direksyon ni Rafael. Bait? Sobrang bait. Parang hindi totoo. May girlfriend na yan, diba? Si Celine Alvarado? Napayuko si Althea. Matagal na sila. Si Celine na matalino, maganda, at mayaman. Ang tipo ng babaeng pinapangarap maging ng lahat. At si Rafael, ang tipo ng lalaking kailanman ay hindi mapapansin ang isang Althea Viloria. Ngunit kahit alam niyang walang patutunguhan, hindi niya mapigilan ang sarili. Tuwing umingiti si Rafael sa ibang tao, parang ito ang tinatamaan ng liwanag at sa kanya ang ngiting iyon. Pag-uwi niya, tahimik pa rin sa bahay. Nakaupo si Lola Miling sa bangko at abala sa scatter nito. Bumili po ako ng ulam, La, sabi ni Althea, sabay abot ng supot ng tinapa. Hindi siya nilingon ng matanda. Wala ka bang balak magtrabaho pagkatapos ng klase? Panay school na lang. Hindi ka kikita dyan. Gagraduate naman po ako next year, Lola. Graduation? Ano kung makagraduate ka? May mangyayari ba? Pangiinsulto sa kanya ng matanda. Tango na lang ang isinagot niya kahit gusto niya nang umiyak. Lagi namang ganoon ang natatanggap niya mula sa kanyang lola. Gayunpaman, mahal niya pa rin ito. Wala naman kasi siyang ibang pamilya, kundi ito lamang. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit, napatingin siya sa salamin. Maraming ang nagsasabing maganda siya. May mga nagkakagusto naman sa kanya sa school at may mga gustong manligaw. Pero hindi niya ine-entertain dahil pag-aaral ang inuuna niya. Pero kung si Rafael yata ang magkakagusto sa kanya, siguradong mahihirapan siyang tumanggi. Naalala niya ulit si Rafael. Ang ngiti nito, ang kabaitan, at ang pagiging magaan ng presensya nito. Sa loob ng maingay na mundo, ang binata lang ang tahimik na tila nakakaintindi kahit walang salita. At doon niya napagtanto, hindi lang paghanga ang nararamdaman niya. Yon ay pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Pero alam ni Althea, minsan, kahit gaano niya kamahal ang isang tao, may mga bagay na sadyang hindi niya pwedeng angkinin. At kaya niya lang ginagawa ang lahat, ang mag-aral ng mabuti, ang magpakabait, ang tiisin ng lahat ng sakit, ay para balang araw may karapatan siyang mahalin din. Kahit hindi ni Rafael Monteverde, kahit sino man, kahit sino na handang ngumiti sa kanya, gaya ng ngiti ng lalaking una niyang minahal. Tahimik ang gabi, ang ilaw sa silid ni Althea ay galing lang sa isang lumang bumbilya na nakakabit sa kisame. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama, nakalatag ang notebook niya. Pagkatapos mag-aral, nasanay na siyang magsulat ng kahit ano. May diary pa nga siya na parang sumbungan niya sa lahat. Kung sana mapansin mo rin ako kahit sandali lang. Hindi ko man hinihiling na mahalin mo ako. Gusto ko lang maramdaman na sapat akong makita ng isang katulad mo. Huminga siya ng malalim at pinagmamasdan ang linya ng mga salita. Sa bawat pahina, para siyang naglalabas ng bigat ng araw. Ang mga salitang hindi niya masabi kahit kanino, lalo na kay Lola Miling. Naririnig niya ang mahinang lagitik ng kawayan mula sa sahig. Alam niyang gising pa ang matanda, kaya't mabilis niyang itinago ang notebook nang marinig ang yabag papalapit. Anong ginagawa mo riyan?
boses ni Lola Miling at puno ng hinala. Wala po Lola. Nagsusulat lang po ng notes para bukas. Napasimangot ang matanda. Notes? Abay, 9:00 na ng gabi. Wala kang ginawa kundi ang pagsusulat mo. Wala namang patutunguhan yan. Lumapit ito at sinilip ang mesa at biglang kinuha ang notebook niya. Ano to? Liham? Biglang nanlamig ang mga kamay ni Althea. Para lang po yan sa sarili ko. Umirap si Lola Miling at binasa ng malakas. Kung sana mapansin mo rin ako kahit sandali lang. Natawa ito nang may panunuya. Diyos ko! Althea, may gusto ka na namang lalaki. Yung Monteverde na yun ano? Aba, hindi ka pa ba nadadala sa kalagayan ng nanay mo? Hindi po ganun la, bulog ni Althea. Wala naman po akong inaasahan sa kanya. Pero umaasa ka. Singit agad ng matanda. Umaasang mapapansin ka ng mayaman. Alam mo bang hindi tayo kasali sa mundo nila? Hindi ka galing sa disente o kilalang pamilya, Althea. Ang tatay mo hindi mo kilala. Ang nanay mo... Lola, tama na po. Mahina niyang pakiusap. Ngunit hindi nakinig si Lola Miling. Ang nanay mo, isang pokpok. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Kung hindi siya nang habol ng dayuhan na akala mo lahat ng afam ay mayaman, hindi ka sana isinilang na walang pangalan. At ngayon gusto mong mapansin ang Monteverde. Huwag kang mangarap. Bumagsak ang tingin ni Althea sa sahig. Hindi na siya umiyak. Matagal na siyang naubusan ng luha. Pagkatapos magtatalak, lumabas si Lola Miling at iniwan ang pintuang bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niyang kinuha muli ang notebook. Tinupi ang pahinang binasa ni Lola Miling at itinago sa ilalim ng unan. Hindi ko naman gustong maghangadla, bulong niya sa sarili. Pero minsan, gusto ko lang maniwala na pwede rin akong mapansin. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Habang nagluluto ng kape, narinig niyang nagmumura si Lola Miling sa labas. Bakit ang bagal mong gumalaw, Althea? Hindi pa tapos tong labada tapos nagkakape-kape ka dyan. Akala mo may katulong ka rito. Agad niyang ibinaba ang tasa. Opo la, ako na po. Habang pinipiga ang mga basang damit, naramdaman niya ang sakit ng malamig na tubig sa kamay. Hindi siya sanay magreklamo. Bata pa lang siya, yun na ang buhay niya. Lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa. Madalas, kapag napapagod siya, pinipikit niya ang mga mata at iniisip si Rafael. Ang ngiti nito, ang paraan ng paggalang nito sa lahat, kahit sa mga taong tulad ni Mang Simo. Sa isip niya, yun ang larawan ng kabutihan. At kahit isang beses lang, gusto niyang maging parte ng mundo na may ganoong kabaitan. Sa school, tinawag siya ng advisor nila. Althea, congratulations! Ikaw ulit ang top 1 sa class ranking at top 2 sa overall ranking. Keep it up, ha? Ngumiti siya ng bahagya. Salamat po, ma'am. Paglabas niya ng faculty room, nasalubong niya si Rafael. May hawak itong mga dokumento. Marahil galing sa student council meeting. Althea, di ba? Bati nito. Natigilan siya. Oo. Congratulations, sabi ni Rafael habang nakangiti. Narinig ko kanina. Ang galing mo. Halos hindi siya makahinga. Salamat. Ikaw rin. Busy ka siguro sa mga project ng council. Medyo, sagot nito. Pero masaya, lalo na kapag may mga taong katulad mo. Masipag at matalino. Nakaka-inspire. Bago pa siya makasagot, tinawag si Rafael ni Celine mula sa dulo ng koridor. Babe, bilis! Ngumiti ito kay Althea bago tumalikod. See you around, Althea. Pag-alis nito, naramdaman ni Althea na parang may kumirot sa loob ng dibdib niya. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa katotohanang kahit mapansin siya, may hangganan pa rin. Pag-uwi niya,
Tahimik lang ulit si Lola Miling. Nakaupo ito sa may pintuan at nagbibilang ng bayad sa labada. "Galing ka sa school?" tanong ng matanda at hindi man lang tumitingin. "Opo, may sinabi po ang advisor namin." "Na?" Huminga siya ng malalim. "Top po ulit ako sa klase." Ano naman ngayon?" Matabang na sagot ni Lola Miling. "May trabaho bang naghihintay sa'yo pag top ka? Ang kailangan mo, pera, hindi karangalan. Saka kapag nakatapos ka, kung wala kang koneksyon, kahit gaano ka pa katalino at kagaling, wala ka pa rin magiging magandang trabaho. Kaya kung ako sa'yo, gamitin mo yung katawan mo para magkaroon ka ng koneksyon. Total, parehas naman kayong malandi ng nanay mo." Sanay na siya sa mga salitang yon. Kahit anong galing niya, hindi pa rin yun sapat para mapalambot ang puso ni Lola Miling. Kinagabihan, bumalik siya sa pagsusulat sa kanyang diary. Pero parang nagiging patungkol na yun lahat kay Rafael. Sa mga damdaming hindi niya masabi rito. "Hindi ako maganda gaya ni Celine. Hindi ako mayaman gaya ng mga kaklase mo. Pero gusto kong maniwala na may dahilan kung bakit ako nandito rin. Baka kaya ako nabubuhay ay para matutunang umasa kahit walang kasiguraduhan. Rafael, sana balang araw, marinig mo ang tahimik kong mga dasal. Kung sakaling makita mo ako, huwag mo akong tanungin kung okay lang ako. Kasi kahit hindi, kaya ko pa rin. Sana kahit sa panaginip lang, maging magkaibigan tayo." Maya-maya, natawa siya sa sarili. Ang drama ko. Pero sa likod ng tawa ay ang bigat ng katotohanan. Wala siyang lugar sa mundo ni Rafael Monteverde. Pero hindi rin niya kayang itigil ang pagsusulat, ang tanging paraan para marinig niya ang sarili niyang tinig. Isang tinig na lagi na lang binubura ni Lola Miling at ng mundong sinasabing hindi siya sapat. "Althea, pakiayos nga yung bulaklak sa may stage." Utos ng advisor nila na si Ma'am Rivera. "Maganda naman yung ayos pero gusto ko lang mas pantay sa kanan." "Opo, ma'am." Habang inaayos niya ang bulaklak, napansin niya ang anino sa likod. "Need help?" Napalingon siya. Nakatayo si Rafael, nakangiti at may hawak na maliit na bote ng tubig. Hindi na po." Hindi na. Kaya ko po." Napalunok siya. Ngayon lang ulit sila nagkausap ng ganoon kalapit. "Sige na," sabi ni Rafael sabay abot ng tubig. "Kanina pa kita nakikita. Ikaw na lang yata ang hindi pa nakaupo. Baka ma-dehydrate ka." Kinuha ni Althea ang bote habang nanginginig ang mga daliri. "Salamat, Rafael." Ngumiti ito. "Althea, di ba? Ikaw yung palaging top ng klase." Oo, pero pangalawa lang ako sa overall ranking." Napangiti ito ng tipid pero hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. "Still," sagot ni Rafael. "That's impressive. Alam mo, bilib ako sa'yo. Ang sipag mo, lahat ng mga teacher, ikaw ang laging pinupuri." Hindi alam ni Althea kung ano ang isasagot. Parang tumigil ang paligid. Tanging boses ni Rafael ang naririnig niya. "Salamat," mahina niyang tugon. "Ginagawa ko lang naman po yung kaya ko." "Huwag mo nga akong gamitan ng po," natatawang sabi ni Rafael. "Magkabatch lang naman tayo. Hindi ako teacher." Napahiya siya. "Sanay lang po kasi ako. Ako lang." Tiningnan siya ni Rafael sandali at parang gustong intindihin. "Ang tahimik mo palagi sa klase. Pero tingin ko, marami kang gustong sabihin." Napahinto si Althea. "Siguro, pero minsan, mas mabuti ng tahimik. Isa lang naman ang kaibigan ko rito." Ngumiti lang ang binata. "Sana makipagkaibigan ka rin sa iba." Bago siya makasagot, lumapit si Celine. Nakangiti, pero may bahagyang pagtataka sa mga mata. Babe, hinahanap ka ni na Marco. Group picture daw?" Tumangon si Rafael. "Sige, sandali lang." Tapos, lumingon ulit kay Althea. "Salamat sa tulong sa decorations. Kung wala ka, hindi magiging ganito kaganda tong graduation natin next week." Ngumiti si Althea.
Pilit pinipigilan ang kaba sa dibdib. Wala yon. Masaya ako na nakatulong ako. Saka talagang kasama na rin sa gawain ko since scholar ako rito. Nang lumayo ito, dala si Celine at ang mga kaibigan. Naiwan si Althea na parang biglang tumahimik ang mundo. At alam niyang pagkatapos ng graduation, yun na ang huling beses na baka makita niya ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng graduation, dahil sa magandang grades, nakakuha ulit siya ng scholarship. Libre lahat kapag nasa Maynila na siya. Kaya okay na at wala siyang gagastusin kundi pagkain niya lang. Pero kaya niya namang mag-part-time. Lola, mahinang bati ni Althea. Aalis na po ako mamaya pag dumating na yung last trip ng bus. Wala siyang tugon na natanggap. Kumuha lang ng kape si Lola Miling, humigop at saka napabuntong hininga. Bahala ka, malamig na sabi nito. Sabi ko naman sa'yo noon, walang mararating sa puro pangarap. Napayuko si Althea at hinahaplos ang laylayan ng kanyang lumang bag. May scholarship po ako la, libre ang tuition, may allowance din kahit papano. Makakatulong to para makaahon tayo. Tayo? Putol ni Lola Miling sabay tawa ng mapait. Huwag mo akong isama sa mga pangarap mo, Althea. Hindi ako naniniwala dyan. Ang mga tulad natin hanggang pangarap lang talaga. Natahimik ang dalaga. Tumingin siya sa mga kamay ni Lola Miling. Magaspang, nangingitim ang mga kuko sa kakalabada at may mga kalyo na parang mga bakas ng kahirapan. Pero kahit ganon, alam niyang may lambing pa rin sa ilalim ng tigas ng mga salitang yon. Kaya nga nangangarap pa rin siya para rito. Kahit na pinagkakaitan siya nito ng pagmamahal, hinding-hindi niya yon ipagdadamot sa matandang nag-alaga pa rin sa kanya. Salamat po Lola sa lahat, mahinang sabi ni Althea. Salamat saan? Singhal ni Lola Miling. Wala naman akong binigay sa'yo. Nagpalaki lang ako kasi walang ibang gagawa. Nang dumating ang tanghali, nagpaalam na siya. Tinakpan niya ang nilutong adobo para sa Lola Miling niya. La, may niluto po akong adobo. Abot pa po yan hanggang gabi. Ngumiti siya ng tipid. Ngunit hindi man lang siya nilingon nito. Sige na. Baka mamaya, pagpunta mo ron, sa halip na mag-aral naging prostitute ka na katulad ng nanay mo. Napasinghap si Althea. La, wag niyo naman po sanang ikumpara. Bakit ang hindi? Yung nanay mong yon, matalino yon katulad mo. Kaso, bakit naging ganon? Namatay lang ng pokpok. Aalis, iiwan ka, tapos makikipagkabit sa kung sino-sino. Ganyan din ang simula niya. College daw, pero saan siya napunta? Sa kalye. May anak na walang tatay. Napanguso si Althea. Hindi po ako siya. Hindi ako aalis para maging kagaya po niya. Aalis ako para matuto, para mapatunayan na kaya ko. Mapatunayan kanino? Balik ni Lola Miling at tumalikod ulit. Kahit anong gawin mo, sa tingin ng tao, anak ka pa rin ng pokpok. Kahit pa magtapos ka, hindi mo mababago yon. Hindi niya napigilang tumulo ang luha. Hindi niya sinagot ang matanda. Tahimik niyang kinuha ang bag, lumapit at yumuko para magmano. Paalam pula, babalik naman po ako. Hindi niyo po ako kailangang awayin ng ganito. Kahit na sinasabihan niyo po ako ng kung ano-ano, alam kong sa puso niyo ay mahal mo pa rin ako at natatakot lang din po kayo na matulad ako kay Mama. Hindi gumalaw si Lola Miling. Nakita niya itong naluha, pero tinulak na rin naman siya papalayo. Umalis ka na nga. Pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ng amoy ng usok, ingay ng mga sasakyan at mga taong parang hindi tumitigil. Nakangiti siya habang nakasakay sa tricycle. Dala ang maliit na bag at ang mga papel na patunay ng kanyang scholarship. Pagdating sa dormitoryo ng universidad, sinalubong siya ng dorm manager na si Ate Liza.
Mabait ito, pero mahigpit. Room 208 ka. 3 kayo mag-share dyan. May sarili kayong kama, study table at locker. Bawal lang ang lalaki. Bawal din ang curfew violation. Gets? Opo ate, maraming salamat po. Pagpasok niya sa kwarto, naamoy niya agad ang bango ng loob na halatang babae ang may-ari. May 2 babae nang naroon. Ang isa ay nakahiga at ang isa ay nag-aayos ng gamit. Hi! Bati ng isa na ang pangalan ay Bea. Ikaw siguro yung scholar na taga-probinsya, sabi ni Ate Liza? Tumango siya at tipid na napangiti. Oo, ako nga. Althea. Ako si Bea, taga Batangas. Siya naman si Lorraine, taga Pampanga. Ngumiti si Lorraine. Welcome sa dorm life. Mahirap sa una pero masasanay ka rin. Kinagabihan, nang natulog na ang mga kasama niya, nakahiga lang si Althea. Tahimik ang kwarto nilang may aircon. Wala na ang mga yabag ni Lola sa sahig at komportable rin ang kama niya. Kinabukasan, nagsimula na ang klase. Maaga siyang pumasok. Ang mga kaklase niya ay naka-iPhone, may mamahaling bag, at mga iba pang mamahaling gamit. Pero hindi naman mahalaga sa kanya yon. Tahimik lang siya ngunit nakikinig sa bawat turo ng professor. Sa unang linggo pa lang, nakakuha siya ng mataas na marka sa diagnostic exam. Napansin siya ng ilang kaklase. Ang galing mo girl, ikaw ba yung top student sa probinsya nyo? Tanong ng isa. Hindi naman, mahina niyang sagot. Sinuwerte lang siguro. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang sinuwerte. Pinaghirapan niya yon. Sa gabi, pagkatapos ng klase, nagtatrabaho siya bilang student assistant sa library. Nag-aayos ng libro, naglilinis ng mesa, at minsan ay nagtitake inventory ng mga gamit. Althea, pwede mo bang ipasok tong bagong shipment ng book sa storage? Tanong ng librarian. Opo ma'am. Habang nag-aayos, napangiti siya. Kahit pagod, may kakaibang saya sa pakiramdam. Yun ang buhay na gusto niya. Pagod man, pero may direksyon. Pag-uwi niya sa dorm, 10:00 na. Walang laman ng tiyan, kaya kumain lang siya ng tinapay at uminom ng tubig. Hinugasan ng kamay, tapos naupo sa harap ng bintana. Binuksan niya ang kanyang notebook. Dear self, sa wakas, nakalayo na ako. Wala nang sigaw, wala nang panlalait. Pero minsan habang kumakain ako mag-isa, hinahanap ko pa rin yung ingay ng bahay. Namimiss ko si Lola Miling. Hinahanap ko pa rin si Lola, kahit pa masakit marinig ang mga salita niya. Pero ayos lang, kaya ko to, dahil ito yung unang pagkakataon na ako na lang ang magpapasya kung saan ako tutungo. Bukod sa pagiging matalino, maganda talaga si Althea, kaya maraming sumusubok sa kanya. May mga mayayamang lalaking gustong mapansin niya, kaya lang nakikita niyang gusto lang siyang paglaruan at habulang ay ang kanyang katawan. Kaya palagi siyang tumatanggi. Isa pa, wala rin naman sa kanyang plano ang magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral. Makalipas ng ilang taon, sa wakas ay nakagraduate na rin si Althea. At 2 taon na mula nang makapagtapos siya ng kolehiyo, nagtatrabaho na siya bilang office assistant sa isang maliit na kumpanya ng trucking logistics sa Quezon City. Hindi gaanong malaki ang sweldo, pero sapat para mabuhay. Bago siya umalis papasok, nagsend na siya ng pera kay Lola Miling. Alam naman ito kung paano yon at may nagbabantay naman sa matanda. Unti-unti na rin kasing humihina ang katawan ng kanyang lola. Kaya palagi siyang nagpapadala ng pera para makabili ng mga pangangailangan nito. Kasi kahit papaano, utang niya pa rin kay Lola Miling ang buhay niya. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng nakangiting gwardya. Good morning, Ma'am Althea. Ngumiti siya pabalik. Good morning, Kuya Roel. Pagdating sa loob, nagbukas siya ng computer at sinimulan ang mga invoice. Sa kabilang cubicle, naroon si Joy, ang katrabaho niyang madaldal. Girl, may date ka ba this weekend?
Tanong ni Joy habang nagkakape. Umiling si Althea nang nakangiti. Wala, maglalaba lang siguro ako. Ay nako, puro ka trabaho. Dapat nag-e-enjoy ka rin. Nasa 20s ka pa. Sayang yung mga taon. Masaya na ako sa ganito, sagot ni Althea. Tahimik lang pero maayos. Ewan ko sa'yo. Natatawang sabi ni Joy. Kung ako ikaw, mag-a-apply ako sa mas malaking company. Ang ganda mo pa naman, sayang yung charm mo. Ngumiti lang si Althea. Charm? Alam mo namang pahirapan din kapag wala tayong koneksyon. Kaya kontento na ako sa trabaho ko rito. Natutustusan ko naman ang mga pangangailangan ng lola ko. Nakakaipon naman ako at nakakakain ng masasarap na pagkain. Kinabukasan, habang nag-aayos ng papeles sa opisina, tinawag siya ng kanilang boss na si Mr. Vergara. Isang lalaking nasa 50 na. Althea, pwede ka bang sumama sa site visit bukas sa Bulacan? Wala kasi yung secretary ni Sir Adrian. Opo sir, kaya ko po. Ngumiti si Mr. Vergara. Good. Alam ko maasahan ka. Magaling ka sa trabaho, Althea. Keep it up. Napangiti siya ng bahagya at nagulat sa papuri. Salamat po sir. Pag-alis ni Mr. Vergara, pinilit niyang itago ang ngiti. Maliit na bagay pero bihira siyang makarinig ng papuri. Makalipas ang ilang buwan, mas naging abala siya sa trabaho. Natuto na rin siya sa buhay sa Maynila at ang lifestyle kapag nagtatrabaho. Hoy, may libreng outing daw next month sa Batangas. Sama ka ha? Bulalas ni Joy minsan. Napangiti siya pero may pag-aalangan. Tingnan ko, hindi pa ako nakakalabas ng Maynila simula ng college. Ha? Girl, kailangan mo yon. Kailangan mo rin minsan maramdaman yung hangin ng dagat, yung tunog ng alon, hindi puro trabaho. Tumango si Althea. Siguro nga. Mainit ang araw ng araw na yon, ngunit malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat. Isa yon sa mga weekend outreach events na pinasponsor ng kumpanya ni Althea. Nasa tabi sila ng isang maliit na barangay hall. May mga batang nakapila para sa libreng gamit sa eskwela. At mga nanay na may hawak na mga form para sa libreng check-up. Suot ni Althea ang simpleng polo shirt na may logo ng company at may nakasabit na ID sa leeg. Medyo pawis na ang sentido niya pero ngiting to go pa rin habang tumutulong sa registration table. Miss Althea, ubos na po yung crayons. May extra pa po ba sa box? Sigaw ng isang intern. Meron pa. Check mo sa ilalim ng mesa. May nakatago pa ron. Ngumiti siya habang iniaabot ang tubig sa isa pang staff. Simple lang ang araw. Hanggang sa marinig niya ang isang boses na matagal nang hindi naririnig. Isang boses na minsang bumuhay sa mga panahong tahimik lang siyang nangangarap. Excuse me, magalang na sabi ng lalaki sa gilid ng registration area. Saan po pwedeng mag-sign in para sa volunteers? Dahan-dahang napalingon si Althea. At doon, halos tumigil ang oras. Si Rafael Monteverde. Mas matangkad na ito ngayon, mas firm ang mga balikat at may bahid ng pagod sa mukha pero hindi nawala ang kabaitang nakaukit sa mga mata. Ang dating estudyanteng laging nakaayos, ngayon ay nakasuot ng simpleng light blue na polo at jeans. Parang sinadyang bumaba sa pedestal ng kanyang mga alaala para humarap muli sa kanya. Rafael? Halos pabulong na lumabas sa bibig ni Althea. Nagtaas ito ng kilay, saglit na nagulat bago ngumiti ng malumanay. Yung ngiti na hindi nagbago kahit ilang taon na ang lumipas. You were in my high school batch, right? Yung scholar na matalino, Althea Viloria? At doon, tuluyang bumilis ang tibok ng puso niya. Oo, ako nga. Naaalala mo ko? Tumawa ng mahina si Rafael at parang may halong gulat at tuwa. Grabe, ang tagal na nun. Hindi ko akalaing dito tayo magkikita. Hindi rin ako makapaniwala, sagot ni Althea at tinatago ang kaba sa likod ng isang matamis na ngiti. Kumpanya namin ang nag-organize nitong outreach.
Ikaw? Nagdo-donate kami ng mga produkto ng farm namin. Na-assign ako mag-deliver personally. Napakamot ito sa batok at parang nahihiyang binata pa rin. Akala ko boring lang tong event. Pero ngayon, mukhang sulit na. Hindi niya alam kung paano siya nakangiti pabalik. Ang daming emosyon, hiya, kaba, tuwa, at ang kaunting sakit ng alaala. Hindi mo na siguro ako maalala masyado, sabi ni Althea at nag-aayos ng mga papel para lang may ibang gawin ang kamay. Of course, naalala kita. Tumawa ito ng mahina. Ikaw yung laging tahimik pero top sa academic contest. Ikaw rin yung tumulong mag-ayos ng graduation stage, diba? Tumigil ang mundo niya saglit. Naaalala nito yon, ang huling araw ng high school, ang huling pagkakataon na nag-usap sila. At kung paanong hindi niya na ulit narinig ang pangalan niya mula sa bibig nito simula noon. Oo, mahina niyang sagot. Naaalala mo pa pala? Of course, sabi ni Rafael at mahinang tumawa. Ang hirap mong kalimutan. Parang tinusok siya ng isang matamis na karayom sa dibdib. Mahirap siyang kalimutan? Mga salitang hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan. Magkape tayo mamaya? Biglang alok ni Rafael. Casual pero may halong pag-asa sa tono. Baka pwede tayong magkwentuhan. I'm really curious how you've been. Saglit siyang natahimik. Gusto niyang pumayag. Pero sanay na siyang kontrolin ng sarili. May packing ako mamaya. Mahina niyang tugon sabay iwas ng tingin. Okay, I'll wait. Sagot ni Rafael agad. Hindi naman ako nagmamadali. Natawa si Althea. Hindi ka na ba busy sa farm mo? O sa girlfriend mo? Bahagyang napatigil si Rafael. Tila may lungkot sa mga mata nito bago tumugon. Wala na. Matagal na kaming wala ni Celine. Tipid na sagot ni Althea. Pero sa loob-loob niya, may kumislot na pag-asa. Sorry. Don't be. Ganun talagang buhay. Ngumiti ulit si Rafael. Ikaw, wala ka ring boyfriend? Umiling naman siya. Wala. Busy rin sa buhay. Never pa ako nagka-boyfriend. Sayang. Biro ni Rafael, pero may lambing sa tono. Kung nun pa kita nakilala ng maayos, baka iba ng kwento. Napayoko si Althea. Noon pa? Oo, sagot ni Rafael at diretso ang tingin. You've always had that quiet charm, Althea. Noon pa man. Hindi na siya nakasagot agad. Ramdam niya ang init sa pisngi. Para siyang bumalik sa high school. Yung mga gabing sinusulat niya sa kanyang diary ang mga damdamin na hindi niya masabi. Mga dasal na sana kahit minsan mapansin siya ni Rafael. At heto na siya ngayon, pinapansin, tinititigan. Alam mo, iba ka pa rin, sabi ni Rafael habang tinitingnan siya ng diretso. Tahimik, pero parang ang dami mong sinasabi. Napatawa si Althea at pilit na binabawi ang sarili. Siguro kasi marami na rin akong pinagdaanan. Ganun talaga. Tumango si Rafael. Life humbles us in strange ways. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Sa paligid nila, patuloy ang tawanan ng mga bata. Ang ingay ng mga plastic bag at ang huni ng mga ibon sa malapit. Pero sa pagitan nila, parang may sariling mundo. Isang lugar kung saan nabubuhay muli ang mga alaala. Salamat sa pag-organize ng ganito, sabi ni Rafael. Ang daming natulungan. Trabaho lang naman, sagot ni Althea. Hindi, sagot ni Rafael. Kita sa'yo, hindi lang basta trabaho yan. At sa unang pagkakataon, may kung anong tumimo sa dibdib ni Althea. Makalipas ang ilang oras, tapos ng event. Umupo si Althea sa lilim ng puno, pagod pero masaya. Maya-maya, lumapit si Rafael at may hawak na 2 tasa ng kape. Doon nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. At sa hapon ding iyon, sa gitna ng mga batang naglalaro at araw na unti-unting lumulubog, naramdaman ni Althea na bumalik ang tibok ng puso
na matagal nang natutulog. Hindi niya alam kung saan patutungo, pero sa unang pagkakataon, hindi niya na ito tinakbuhan. May bumalik mula sa kanyang nakaraan, pero sa pagkakataong ito, hindi yun bumalik para saktan siya, kundi para ipaalala kung gaano katapang ang puso niya na marunong muling magmahal. Mula nang magtagpo silang muli sa outreach event, hindi na nawala si Rafael Monteverde sa isip ni Althea. Hindi niya rin alam kung paano nagsimula, pero namalaya na lamang niya na nag-uusap sila gabi-gabi sa tawag. Sa una, maikli lang, mga simpleng kamustahan, pero unti-unting humahaba, naging totoo, at naging isang espasyo kung saan pareho silang pwedeng huminga. Habang lumilipas ang mga araw, naging bahagi na ng gabi ni Althea ang tawag ni Rafael. "Hello?" Saad ni Althea. "Hey!" Malumanay na tinig ni Rafael. "Hindi mo na naman ako na-replyan kanina." "Sorry," natatawang sabi ni Althea. "May pinapagawa kasi yung boss ko. Parang walang katapusan yung reports." "Classic office life," tugon ni Rafael. "Ako naman, may sira yung isa sa mga truck. 2 driver ang nag-away pa kanina. Pero ganun talaga. Business is like racing kids. Hindi mo mapipilit kung ayaw gumana." So may farm na rin kayo, may trucking company pa," sabi ni Althea. "Busy ka pala." "Busy, oo. Pero gusto ko yung ginagawa ko." May kaunting paghinto bago ito nagpatuloy. "Lalo na kung pagkatapos ng araw, may kausap akong katulad mo." Agad na napangiti si Althea. "Rafael, bakit mo ako laging kinakausap?" "Gusto kong marinig yung boses mo," diretsyong sagot nito. "At gusto kong makilala pa ang babaeng dati kong tinitingnan mula sa malayo." Natawa si Althea, pero halatang kinakabahan. "Ako yung tinitingnan mo dati? Pero may girlfriend ka that time." "Oo," tugon ni Rafael. "Hindi mo lang alam. Hindi naman kita tinitingnan dahil may pagtingin ako sa'yo nun. Siguro curious lang. Ang tahimik mo kasi nun. Lagi kang nagmamadali, laging nag-iisa." Kasi nahihiya akong makipag-usap kahit kanino. Puro kasi kayo mayayaman na nasa school," sabi ni Althea. "Pakiramdam ko walang gustong kumausap sa akin. Tsaka hindi niyo ako magiging ka-vibes kasi magkakaiba naman ang mga mundong ginagalawan natin." "Hindi totoo yan," tugon ni Rafael. "Ako gusto kitang kausapin noon pa. Hindi ko lang alam kung paano." Habang nag-uusap sila, unti-unting nagbubukas si Althea, parang bulaklak na matagal nang sarado. Ikinikwento niya kung paano siya lumaki kay Lola Miling, kung paano siya sinasabihan araw-araw na walang mangyayari sa kanya dahil anak siya ng isang babaeng nagbebenta ng sarili. "Lola ko yung tipo ng tao na mas mabilis magtaas ng boses kaysa ngumiti," sabi ni Althea habang nakahiga at nakatingin sa kisame. "Pero kahit ganon, mahal ko pa rin siya at iniintindi ko. May malasakit pa rin ako sa kanya." Tahimik si Rafael sa kabilang linya. Ilang segundo bago ito nagsalita. "Ang tapang mo, Althea." "Hindi naman siguro," mahina niyang sagot. "Ginawa ko lang kung ano ang kailangan kong gawin." "Hindi, iba ka," sabi ni Rafael. "Marami akong kilalang galing sa ginhawa, pero wala sila kahit kalahati man lang ng determinasyon mo." Napahawak si Althea sa dibdib. Hindi siya sanay purihin, lalo na ng isang taong dati parang imposibleng abutin. Isang gabi, tinawagan siyang muli ni Rafael at medyo lasing ang boses. "Sorry, Althea," sabi nito at medyo paos. "Galing akong dinner meeting. Naparami yata ako ng inom." "Okay lang," sagot niya habang nakangiti. "Basta, huwag kang magmaneho." "Nasa bahay na naman ako. Tulog na lahat ng tao rito sa bahay," sabi nito. "Ikaw lang yung gusto kong kausapin." "Bakit naman ako?" Natatawang tanong ni Althea. "Miss na kita." Mas lalo siyang napangiti. Lumipas pang ilang linggo, nagkita lang silang muli sa isang cafe malapit sa business district.
Suot lang ni Althea ang isang simpleng dress habang si Rafael ay nakapolo at jeans. Pero parang hindi ito kailanman tumanda. Lalo lang naging mas gwapo at mas marangal. "Ang ganda mo," bungad ni Rafael. "Hindi mo kailangan sabihin yan," sabi ni Althea at nangingiti na. "Pero salamat pa rin." Pagkatapos nilang magkape, naglakad sila sa labas. Malamig ang simoy ng hangin mula sa mga puno sa sidewalk. "Hindi ko alam kung saan to patungo," saad ni Rafael. "Pero gusto kong maramdaman mo na may taong nakakita na sa'yo ng buo. Hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang scholar o empleyado, kundi bilang ikaw." At sa gabing yon, habang nakatayo sila sa ilalim ng lumang poste ng ilaw, naramdaman ni Althea ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa wakas, binigyan siya ng pagkilala ng taong labis niyang hinahangaan at minamahal. Maya-maya, inihatid na naman siya nito pauwi. Pero bago makapasok si Althea sa bahay, pinigilan siya nito. "Althea, Viloria," bulong ni Rafael. "Pwede bang subukan natin? Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Gusto kong maging dahilan kung bakit ka laging ngumingiti." Hindi agad nakasagot si Althea. Para siyang bata na biglang binalikan ng lahat ng dasal na minsan niyang binulong sa hangin. "Rafael," nanginginig ang tinig niya. "Sigurado ka ba? Kasi ako, matagal na kitang mahal." "Walang kasiguraduhan sa kahit anong relasyon," sagot ni Rafael. "Pero kung pipiliin mong lumapit, ipapangako ko lang na alagaan ko ang tiwala mo. Hindi ko sasayangin." Tumulo ang luha ni Althea, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kabigatan ng tagal niyang naghintay. "Kung ganon, oo, gusto kong maramdaman kung paanong mahalin ang isang katulad mo, Rafael." Mahigpit siyang niyakap ng binata. Mas lalo naman siyang naluha. Pakiramdam niya, may pangarap siyang natupad. Ang isang bagay na hiniling niya sa Diyos, sa wakas ay nasa kanya na. Tahimik lang ang cafe na madalas tambayan nina Althea at Rafael tuwing Sabado ng hapon. Sa maliit nilang mesa sa sulok, magkatapat silang dalawa. Siya ay nakasandal sa upuan habang nilalaro ang tasa ng cappuccino. At si Rafael, abala sa pag-check ng mga email sa cellphone. "Busy ka ba?" tanong ni Althea ng mahinahon. "Medyo," sagot ni Rafael nang hindi agad tumitingin. "May problema lang sa truck delivery sa Batangas. Pero tapos na to, promise." Tumango siya at pilit na ngumiti. Sanay na siya sa ganoong mga saglit. Ang pagiging abala ni Rafael, ang pagtahimik ng paligid kapag siya lang ang may oras para maghintay. Pero ngayong araw, may ibang gumugulo sa isip niya. Kanina lang kasi, habang naghihintay sa counter, narinig niya ang cashier na nagsabi, "Sir Rafael, kumusta si Ma'am Celine? Hindi na kayo sabay ngayon ah." Ngumiti lang si Rafael noon, pero nang marinig ni Althea ang pangalan, parang may kumurot sa dibdib niya. Celine, ang dating nobya ni Rafael. Ang babaeng minsan niyang nakikita sa mga lumang posts bago pa siya muling makita ng binata. At ngayong narinig na niya ito sa totoong buhay, parang nabuhay muli ang mga tanong na pilit niyang nilulunok. Medyo nagkaroon kasi ng kaba sa kanya. High school sweetheart ni Rafael si Celine. 10 taon ang naging relasyon ng mga ito. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng paghihiwalay. Gusto niya sanang itanong sa kanyang boyfriend, pero parang ayaw naman itong mapag-usapan. Natatakot din si Althea na buksan ng topic tungkol sa long-time ex-girlfriend nito. Pero hindi niya talaga mapigilan. "Rafael," maingat niyang sabi nang matapos itong mag-type. "Pwede ba akong magtanong?" Tumingin ito sa kanya. "Siyempre, ano yun?" Si Celine, huminto siya sandali. "Gaano ba talaga kayo katagal?" Sandaling natahimik si Rafael. Saglit nitong ibinaba ang cellphone saka tumingin sa kanya. 10 years, mahinahon itong sagot. "Pero on and off ang relasyon namin hanggang sa napagod na lang."
Para kay Althea, parang bumagal ang oras. 10 taon, mas matagal pa kaysa sa lahat ng taon ng kanyang kabataan, mula high school hanggang ngayon. Pero 10 years yon, sabi ni Althea at halos pabulong na. Ang tagal, Rafael, kaya ba nating pantayan yon? Kumunot ang noo nito. Althea, bakit mo iniisip yan? Wala kang kailangang pantayan. Matagal na naman kaming tapos. Wala na yon. Tumango siya, ngunit hindi niya maikubli ang kirot. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maawa sa sarili o matakot sa anino ng babaeng minahal ng taong mahal niya. Paglabas nila ng cafe, magkahawak pa rin sila ng kamay. Pero hindi na kasing gaan ng dati. Natahimik si Althea at iniisip pa rin ang mga taong pinagsamahan ni Rafael at Celine. Mabuti na lang at dinadaldal siya ni Rafael. Naalala mo yung time na sabi mo gusto mong magpunta sa Baguio? Pwede nating planuhin next month. Gusto mo? Ngumiti siya ng bahagya. Oo, pero may mga trabaho pa ako sa office. Baka mahirap. Walang problema. Ako nang bahala sa schedule ko. Kung kailan ka free, dun tayo magta-travel. Nakangiting sabi ng kanyang boyfriend. Nang umuwi siya ng gabi, hindi mapakali si Althea. Nakahiga siya, gising pa rin, habang hawak ang cellphone. Binuksan niya ang social media ni Rafael. Wala na halos larawan ni Celine, pero may naiwan pa. Isang luma at tag yun sa larawan noong 2017. Happy anniversary, Celine. Pinindot niya yon at doon niya nakita ang mga lumang komento, mga like, mga memoryang hindi niya kayang burahin. 10 years naging sila ni Celine. Napakagatlabi si Althea. At ako, ilang buwan pa lang. Kinabukasan, nagkita sila ulit. Habang naghihintay sa kanya si Rafael sa kotse, napansin nitong tila malungkot siya. Hey! Mahinang sabi ng kanyang boyfriend. Parang may iniisip ka. May nangyari ba sa trabaho? Umiling si Althea. Wala naman. Sigurado ka? Tanong nito at bahagyang hinahaplos ang kanyang kamay. Tahimik siya saglit bago nagsalita. Rafael, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin, pero hindi ko maiwasang isipin si Celine. Natigilan si Rafael. Si Celine? Tumango siya. Hindi ko sinasadya. Pero bawat kwento mo, bawat lugar na pinupuntahan natin, minsan naiisip ko, baka napuntahan mo na kasama siya. Sandaling hindi nakasagot si Rafael. Tumingin ito sa bintana bago bumaling ulit sa kanya. Napayuko na lang si Althea. Ayaw niya namang buksan yon, pero talagang bumabagabag pa rin sa kanya. Lalo na kapag may mga lugar silang pinupuntahan at mas inaasahan ng mga tao na si Celine ang kasama ni Rafael sa halip na siya. Thea, marahan itong sabi. Naintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yan. Pero gusto kong malaman mo na ikaw na ang kasama ko ngayon. Wala na si Celine sa buhay ko. Pero hindi mo pwedeng sabihing wala na siya sa puso mo nun. Mahinang sagot ni Althea. 10 taon, Rafael. Hindi yon basta-bastang nakakalimutan. Hindi ko siya nakalimutan. Pag-amin ni Rafael. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko pa siya. Hindi ko rin kailangan burahin ang nakaraan para makasama ka ngayon. Ang mahalaga, pinili kita. Pinili mo nga ako, sagot ni Althea. Pero minsan, parang ako pa rin ang pangalawa. Lalo na kapag mas hinahanap ng mga taong nakakakilala sa inyo si Celine kesa sa akin. Natahimik si Rafael. Hindi mo kailangang patunayan ang pagmamahal mo, patuloy ni Althea. Pero sana, maintindihan mo rin ako, hindi sanay magmahal ng may anino na parang sinusundan. Marahan siyang hinawakan ni Rafael sa kamay. Walang anino, Althea. Ikaw lang ang nakikita ko. Hayaan mo na lang ang mga sinasabi ng iba. Naninibago lang sila. Hindi lang nila alam na may bago na akong girlfriend at ikaw yun. Sorry kung nararamdaman mo yan. Promise, hindi na kita dadalhin sa mga sitwasyon na nakakailang para sa'yo. Ngunit kahit marinig niya yon, may bahagi pa rin sa kanya na hindi makapaniwala. Hindi dahil nagsisinungaling si Rafael,
kundi dahil sugatan siya sa mga bagay na hindi naman kasalanan nito. Ilang linggo ang lumipas, nagpatuloy sila sa relasyon, ngunit may mga gabi na bumabalik ang katahimikan. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila, biglang tumunog ang cellphone ni Rafael. Nag-flash ang pangalan ni Celine doon. Natahimik si Althea. Tiningnan niya lang ang screen saka si Rafael. Agad nitong kinuha ang cellphone at pinatay ang tawag. Business lang yun. May pinapagawa lang sa tracking office. Dati kasi siyang accountant doon. Bakit siya pa rin? Tanong ni Althea at hindi makontrol ang tinig. Wala nang iba kasing makakaayos ng system nila. Paliwanag ni Rafael. Matagal na naming tinapos yung sa amin ni Althea. Wala kang dapat ipag-alala. Kung ano man ang connection namin ngayon, business, pure business lang. Pero hindi mapakali si Althea. Ang pangalan ni Celine ay parang tunog na mahirap kalimutan. Parang kanta na kahit anong lakas ng bagong tugtog, naririnig pa rin sa likod. Pag-uwi niya, kinausap niya ang sarili sa salamin. Hindi mo dapat ito nararamdaman. Si Rafael, mahal ka. Hindi ikaw si Celine. Hindi mo kailangan maging siya. Nakaraan niya na yon. Pero sa ilalim ng boses niya, may isang tanong na hindi niya masagot. Paano kung hindi niya kayang tapatan ang alaala ng 10 taon nito kasama ang babaeng unang minahal? Kinabukasan, tinawagan siya ni Rafael. Althea, pupunta ako kina mama bukas. Birthday ni Papa. Gusto kitang isama. Sigurado ka? Tanong niya. Baka awkward? Hindi, sagot ni Rafael. Gusto kong makilala ka nila. Kinakabahan siya pero pumayag na rin naman. Pagdating nila sa bahay ng pamilya ni Rafael, mainit ang pagtanggap. May handa, may musika, may mga kamag-anak na masayahin. Ngunit habang lumalakad sila sa loob, napansin ni Althea ang mga larawan sa dingding. Mga lumang litrato ni Rafael at Celine. Sa graduation, sa beach, at sa mga family gatherings. Natigilan siya, parang pinipisil ang puso niya. Napansin niyo ni Rafael at agad lumapit. Althea, gusto ko sanang tanggalin niya noon pa. Pero ayaw ni Mama. Memories din daw kasi, kaya hinayaan ko na lang. Hindi ko naman din naisip na nandyan pa yan. Pero I'm sorry kung na-offend ka. Ipapatanggal ko agad. Tumango siya pero hindi makapagsalita. Nasasaktan ang kanyang puso. Welcoming naman ang pamilya ni Rafael. Kahit mayaman, hindi niya naramdaman ang pagiging matapobre ng mga ito. Gayunpaman, para bang nandoon pa rin ang presensya ni Celine kahit hindi binabanggit ng sinuman. At kapag tinitingnan siya ng pamilya ng binata, para bang isa siyang simpleng bisita lang na nakakapanibago sa mga mata. Pag-uwi nila, tahimik siya sa kotse. Napansin naman agad yon ng kanyang boyfriend, kaya hinawakan nito ang kanyang kamay. Galit ka ba? Hindi naman ako galit, sagot ni Althea. Nasaktan lang ako kasi habang nakatingin ako sa mga larawan doon, parang ako ang bisita sa buhay mo. Hindi ka bisita, Althea, sagot ni Rafael. Ikaw ang kasama ko ngayon. Ikaw ang future ko. Ang mga larawan na yon, mapapalitan na rin ang mga larawan natin. Pero paano kung dumating yung araw na maaalala mo ulit siya? Tanong niya kay Rafael. Kasi parang kahit saan tayo lumingon, may bahid pa rin ni Celine. Kahit mismong ikaw, may bahid ng ex-girlfriend mo. Paano kung mapagod ka sa akin, gaya ng pagod ninyong dalawa? Hindi kita iiwan, Althea, sagot ni Rafael at matatag ang tinig. Hindi ko kayang mawala ka. Tumingin siya rito at sa kabila ng takot, naramdaman niyang totoo ang sinasabi nito. Ngunit hindi lahat ng totoo ay nakapagpapakalma sa puso na nangangamba. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa kama, hawak ang isang notebook. Doon niya isinulat ang mga salitang hindi niya kayang sabihin. Parang siya ulit ang dating Althea na nagsusumbong sa kanyang diary. Minsan,
Naiinggit ako sa mga taong minahal ng matagal kasi kahit tapos na, may bakas pa rin sila sa puso ng taong naiwan. Isang gabi, tahimik ang sala ng kondo ni Rafael. Ang tanging maririnig ay ang mahinang patak ng ulan sa labas. Pati na rin ang tunog ng playlist na paulit-ulit na tinutugtog sa tablet na iniwan itong bukas sa mesa. Habang nagluluto si Althea ng dinner, napatingin siya sa tablet. Mahina niyang sabi. Laging parehong kanta lang. Nilapitan niya yon. Magpalit kaya tayo ng playlist? Puro sad songs eh. Pero bago pa siya makapili, may bigla siyang nakita sa folder icon. May name na old messages backup. Sandali siyang natigilan. Hindi naman siya mahilig mangialam. Pero parang kusa na lang gumalaw ang daliri niya at pinindot iyon. At doon, may nakita siyang isang lumang video file. Naka-label yon ng Celine Call 2019. Napalunok si Althea. Baka business lang, baka tungkol lang sa tracking company. Pero hindi rin siya mapakali. Parang may tinig sa loob ng isip niya na nagsasabing alamin niya na. Huwag na siyang magpanggap na ayos lang siya. Kaya pinindot niya ang play. Lumabas sa screen si Rafael, mas bata ng kaunti, nakaupo sa kotse, nakasandal at bahagyang nakangiti. Sa kabilang dulo ng video call, isang babaeng may mahabang buhok at pamilyar na boses. Si Celine yon. Rafael, mahinang sabi ni Celine sa video. Tatanungin lang kita. Hypothetical lang ah. Okay, sagot ni Rafael at nakangiti pa rin. Paano kung maghiwalay tayo? May maikling tawa si Celine. Kumunat naman ang noon ni Rafael. Anong hiwalay? Hindi tayo maghihiwalay. Kunwari nga lang. Muli pang tumawa si Celine. Paano kung bago tayo naghiwalay, nabuntis ako? Natawa rin si Rafael saglit. Pero naging seryoso ang tingin. Ha? Anong klaseng tanong yan? Nagsalita pa ulit ang dalaga. Kunwari, may bago kang girlfriend, diba? Pero kunwari, nabuntis ako at hindi ko agad nasabi sa'yo. Tahimik si Rafael saglit bago nagsalita. Kung ganon, babalikan kita. Napasinghap si Althea. Nang marinig niya yon, parang biglang lumamig ang paligid. Walang pag-aalinlangan, dagdag ni Rafael sa video. Kasi iba ka si Lynn. Alam mo naman yun. Tumigil si Althea sa paghinga. Tumitig lang siya sa screen habang ramdam niya ang pagtibok ng puso niya. Mabilis, masakit, at para siyang nawawala ng hininga. Hindi niya namalayang tumulo na ang luha niya. Old video naman yon, pero parang masakit pa rin. Sa video, tumawa si Celine, pero may lungkot sa boses. Pero paano kung sakali na sa bagong girlfriend ka magkaroon ng baby? Sandaling natahimik si Rafael. Kapag ganun, ibig sabihin, nakamove on na ako sa'yo, Celine. Kung sakaling magka-baby ako sa girlfriend ko ngayon, titigilan ko na lahat ng usapan natin. Magpa-focus ako sa kanya. Girlfriend nito ngayon, ibig sabihin, ay siya. Si Althea ang paninindigan at hypothetical lang naman ang lahat ng yon. Kaya kahit anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin ni Rafael. Bahagya siyang napanatag doon. Tahimik na pinatay ni Althea ang tablet. Lumapit siya sa bintana, pinanood ang ulan habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga salitang yon parang umuukit sa dibdib niya. Babalikan nito si Celine kung nabuntis man. Pero kung siya ang nabuntis, si Althea ang paninindigan at pipiliin. Malinaw din naman na naka-move on na ang binata. Matagal na rin ang video na yon. Maya-maya, dumating na si Rafael. Hey, love, sabi nito, sabay halik sa pisngi niya. Ang bango ah, may niluluto ka? Hindi agad sumagot si Althea. Pinilit niyang umiti. Chicken curry. Umupo ito sa mesa pero napansin agad ang tahimik na mukha niya. May problema ba? Wala naman, umiling si Althea. Teka, parang umiiyak ka. Napaluha lang sa sibuyas.
Palusot niya at pilit pa rin ang ngiti. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal at halatang nagdududa. Pero hindi na rin ito nagtanong pa. Habang kumakain sila, halos walang usapan. Tanging tunog lang ng kutsara at ulan ang maririnig. Pagkatapos kumain, nagligpit si Althea. Sa bawat pinggan na hinuhugasan niya, parang paulit-ulit ang naririnig niya sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali hanggang sa hindi niya na napigilan. Nilapag niya ang plato at humarap kay Rafael na nanonood ng TV. Rafael, mahina niyang tawag. Tumingin ito sa kanya. Pwede ba kitang tanungin? Of course, sagot nito at hininaan ng TV. Ano yun? Kung sakaling, huminga siya ng malalim. Kung sakaling nabuntis mo si Celine dati, babalikan mo ba siya? Natigilan si Rafael. Aha, sinabi mo kasi sa kanya, babalikan mo siya ng walang pag-aalinlangan. Nanigas ang mukha ni Rafael. Althea, hindi ko sinasadya. Mabilis niyang dugtong. Nakita ko lang sa tablet mo. Akala ko music file lang, pero nakita ko yung video. Tahimik si Rafael ng ilang sandali. Pagkatapos, napahawak ito sa sentido. That was years ago, Althea. Lumang usapan na yon. Hindi mo dapat pinanood. Pero sinabi mo pa rin, mahinang sagot niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit pakinggan yon. Wala na yon. Matagal na naming napagdaanan yun ni Celine, sabi ni Rafael. Pero totoo ba? Pinilit niyang itanong. Totoo bang babalikan mo siya kung nabuntis siya noon? Hindi na mahalaga kung totoo o hindi, sagot ni Rafael at may halong inis na. Ang mahalaga, ikaw na ang kasama ko ngayon. Ikaw ang pipiliin ko. Imposible na rin naman na mangyari yon dahil matagal na kaming hiwalay. Hindi ko siya mabubuntis dahil ikaw ang girlfriend ko ngayon. Pareho na kaming nakamove on sa isa't isa. Ngunit para kay Althea, hindi yun sapat. Kasi minsan, ang mga salitang nasabi na ay hindi basta-bastang nawawala. Alam niya yon dahil katulad ng pag-ibig niya para kay Rafael, maaring maging katulad din ang pag-ibig ni Rafael para kay Celine na hindi ganun kabilis nalilimutan. Nangilid ang mga luha ni Althea. Sorry kung ganito ako. Marami pa akong duda kasi ilang buwan pa lang naman tayo. Bata pa lang ako, naririnig ko na sa lola ko na walang lalaking pipili sa akin, na kahit anong gawin ko, magiging katulad lang ako ng nanay kong iniwan ng lalaki. Akala ko, ikaw na yung magpapatunay na mali siya. Althea, lumapit si Rafael at hinawakan ang balikat niya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin. Hindi mo rin kailangan ikumpara ang sarili mo kay Celine. Pero paano kung tama yung lola ko? Patuloy niya at napahikbi na. Paano kung totoo na walang lalaking pipili sa akin? Mahigpit siyang niyakap ni Rafael. Tama na, Althea. Hindi totoo yun. Ako ang pumili sa'yo. Pero sa yakap na yon, ramdam niyang kahit gaano kainit ang bisig ni Rafael, malamig pa rin ang loob niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Althea. Tinitigan niya si Rafael na mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Tahimik, kalmado, at parang walang nangyaring bigat kanina. Niyakap na lang niya ito hanggang mag-umaga. May meeting ako mamaya, sabi ni Rafael. Pero mag-dinner tayo later, okay? Okay, mahina niyang sagot. Pero sa loob-loob niya, parang may pader ng nabubuo. Ang mga salita, parang sugat na hindi agad maghihilom. Napapikit na lang siya at napabuntong hininga. Isang araw, nakaupo si Rafael sa mesa at nag-aayos ng mga dokumento para sa trucking company nito. Tahimik ang paligid at siya ay nagbabasa lang ng libro. Wala na siyang gaanong trabaho. Lumipat siya sa company nito at boyfriend niya naman ang may-ari, kaya nakakapagpahinga siya ng ganoon. Rafael, mahinang bungad ni Althea. Hindi ito lumingon at nakatutok pa rin sa mga papel. May naisip lang ako na baka mas magiging matatag tayo kung may pamilya na tayo. Napatingin si Rafael sa kanya at bahagyang nagtaas ng kilay. Pamilya? You mean? Baby, mahina niyang sabi.
Kung magkakaroon tayo ng anak, baka maging mas buo tayo, mas kumapit tayo sa isa't isa. Gusto ko na rin ng anak. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Tiningnan siya ni Rafael, hindi naman galit pero nagulat lang. Althea, hindi natin kailangan madaliin yon. Maayos naman tayo Huminga ng malalim si Althea. Oo naman, hindi ko naman sinasabing ngayon din. Iniisip ko lang, baka yun ang mas magpapatatag sa atin sa lahat ng pinagdaanan mo, sa ex mo. Baka mas mapatunayan nating tayo na talaga. Tumayo si Rafael. Nilapitan siya at hinaplos ang buhok niya. Hindi mo kailangan patunayan yon. Pinili kita, hindi si Celine. Hindi ko kailangan ng dahilang ganyan para manatili sa'yo. Mahal kita at sapat na dahilan na yon. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may kirot. Bakit parang laging may puwang? Bakit sa bawat pagyakap nito, may anino pa rin ng nakaraan? Kinagabihan, habang nakahiga silang magkatabi, hindi makatulog si Althea. Nakatitig siya sa kisame. Pinapakinggan ang mahinang paghinga ni Rafael. Sa tabi ng kama, may picture frame. Larawan nila noong unang out of town nila. Nakangiti siya ron, yakap ni Rafael mula sa likod. Pero sa ilalim ng saya ng larawan, may tanong na hindi mawala-wala. Kung si Celine ang nabuntis noon, babalikan mo pa rin siya, Rafael? Bulong niya sa dilim. Ilang araw ang lumipas, mas naging malambing si Althea. Lagi siyang naghahanda ng pagkain kay Rafael, mas pinapakita niya na mas maasikaso siya, na wala nang ibang hahanapin ang binata sa kanya. Ang sipag mo ngayon, Althea, biro ni Rafael isang gabi habang kumakain sila. Parang laging may espesyal na okasyon. Wala lang, gusto ko lang maalagaan ka, nakangiti niyang sabi. Wala ka naman sigurong iniisip na kakaiba, no? Tanong ni Rafael at napangiti na rin. Anong gusto mo? Wala nga, mabilis niyang sagot. Gusto ko lang maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Pero sa loob niya, may lihim na plano na siyang sinimulan. Ang plano para maging sapat siya sa kanyang boyfriend. Sumunod na mga linggo, nagbasa siya ng mga artikulo tungkol sa fertility. Nagplano ng schedule at lihim na nag-stop uminom ng pills. Habang tinitingnan niyang sarili sa salamin isang umaga, hinaplos niya ang tiyan. Kung sakali man, sana magtagal ka dyan, bulong niya. Sana pag dumating ka, mas maging buo kami ng papa mo. Kaya naman, kapag may nangyayari sa kanila sa kama, natutuwa ang puso niya. Inaasam niyang mabuntis na siya. Para sila na talaga hanggang dulo ni Rafael. Para siya ang piliin nito. Wala naman sigurong problema, lalo na at sinasabi nito palagi na mahal naman siya ng binata. Makalipas ang ilang linggo, madalas na siyang mapagod. May mga umagang nasusuka siya, pero tinatago niya. Ayaw niyang sabihin kay Rafael hanggat hindi siya sigurado. Hanggang isang umaga, habang nasa opisina, bigla siyang nahilo at halos matumba. Dali-daling tumulong ang mga kasamahan niya. Althea, okay ka lang? Medyo nahilo lang. Ngiti niya pero nanginginig ang mga kamay. Pag-uwi, bumili siya ng pregnancy test. Nasa loob siya ng banyo, nanginginig habang hinihintay ang 2 linya. Ilang segundo lang pero parang napakatagal. At nang lumitaw ang 2 pulang guhit ng malinaw, napaiyak na lang siya. Magkakababy na ako, bulong niya at labis ang sayang nararamdaman. Magkakapamilya na ako. Kinabukasan, nagplano siya. Ibabalita niya yon sa mansari nila. Magluluto siya ng paboritong ulam ni Rafael. Mag-aayos ng maliit na surprise. Gusto niyang makita ang reaksyon nito, ang saya sa mga mata ng kanyang boyfriend. Pero bago pa dumating ang araw na yon, isang gabi, umuwi si Rafael ng tahimik. Hindi ito ngumiti, hindi rin tumingin kay Althea. Rafael? Tanong niya. May problema ba? Umupo ito sa sofa habang hawak ang ulo. Althea, kailangan nating mag-usap. Kumabog ang dibdib niya. Ano yon? Huminga ito ng malalim.
Si Celine, nagkausap ulit kami. Nanginginig ang boses ni Althea. Anong ibig mong sabihin na nagkausap ulit? Napag-usapan namin ang lahat. Matagal na kaming may tampuhan pero nagkaayos na kami. I'm sorry. Gusto kong maging totoo sa'yo. Ayoko nang magpanggap. Tumayo si Althea at tila gumuho ang mundo. Rafael, anong sinasabi mo? Hindi ko na kayang ipilit to. Ayoko masaktan ka pa. Gusto ko sanang ayusin bago pa lumala. Mahal ko pa rin si Celine. Mahal ko pa rin. At mahal niya pa rin ako. Umawang ang bibig ni Althea. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Labis ang sakit na nadarama niya. Parang may karayom na tumutusok sa dibdib ng paulit-ulit. Tumingin siya kay Rafael at luha ang nagsalita. Rafael, buntis ako. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Buntis ako? Ulit niya at mas lalong naiyak. Akala ko matutuwa ka. Sinasabi mong mahal mo ko, na ako ang pipiliin mo, tapos ngayon sasabihin mo sa akin yan? Bakit mo ginawa sa akin to? Tumulo na rin ang mga luha nito. I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Rafael, sinabi mo nun, kapag nangyari to, iiwasan mo na yung ex mo. Bubuo ka ng pamilya kasama ko. Sigaw niya at humahagulgol ng malakas. Sinabi mo yon at palagi mo akong sinisigurado na mahal mo ko. Pagkatapos ngayon ay sasabihin mo sa akin na hindi ka pa nakaka-move on, na mahal mo pa ang ex mo at mahal ka pa rin niya? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit pinatagal mo pa? At bakit pinaasa mo pa ako ng ganito? Pinagmukha mo akong kawawa at desperada. Napayuko si Rafael. Matagal na yon. Nagbago ng lahat. Hindi ko kayang itago sa'yo. Pero hindi ko rin kayang ipilit ang nararamdaman ko ngayon. Sinubukan ko namang mahalin ka, pero niloloko ko lang talagang sarili ko. Sorry. Sorry kung nasaktan kita ng ganito. Ganun lang? Mahinang sabi ni Althea. Ganun lang kadaling burahin yung mga pangako? Alam mong mahal na mahal kita, pero pinaasa mo ako ng ganito. Sinaktan mo pa ako sa paraang madudurog ako ng sobra. Lumapit si Rafael. Gusto sanang hawakan ang kamay niya, pero umurong siya. Althea, kung gusto mong co-parenting, susuportahan kita. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa relasyon na to. Mahal ko pa rin si Celine. Hindi tayo magiging masaya kung ipipilit natin to. Napahagulgol si Althea at bumagsak sa sofa. Akala ko, kapag nagkaroon tayo ng anak, mas titibay tayo. Pero mali pala ako. Kasi in the first place, ginamit mo lang ako. Niloko mo ko at pinaniwala mo kung mahal mo ko. Ano, ginamit mo ba ako para pagsilosin lang si Celine? Para ma-realize niyong dalawa na mahal niyo pang isa't isa? Anong klase kayong tao? Anong ginawa ko sa inyong masama para itrato ako ng ganito? Gusto ko lang namang magmahal at mahalin. Pero bakit kailangan ganito kakomplikado? Bakit niyo ako dinamay sa ganito? Sorry, naluluhang sabi ni Rafael. Pero ang tanging niya lang nagawa ay ang sampalin ito ng 2 beses. Nang araw na yon, umalis na siya sa kondo nito. Sobrang nasasaktan ang kanyang puso sa ginawa nito sa kanya. Hindi niya matanggap. Hindi naman siya magpapabuntis kung hindi siya nito binigyan ng assurance na siya ang pipiliin at ang babaeng mahal. Pero lahat pala ng yon, panloloko lamang. Anong sinabi mo? Buntis ka? Bulalas ng kanyang lola Miling. Nagpabuntis ka sa Rafael na yon na hindi kayo kasal. Tapos ngayon, sasabihin mong hiwalay na kayo? Dahil mahal niya pa ang dating kasintahan. Anak ng... Yan na nga bang sinasabi ko? Manang-mana ka sa nanay mo. Kapag nagmamahal, hindi na ginagamit ang utak. Tumulo na naman ang mga luha ni Althea. Lola, umasa lang naman po ako. Kasi sabi niya, ako na po ang mahal niya. Hindi ko naman po inasahan na magkakaganito. Dapat inasahan mo na, Althea. Ang tagal niyang naging karelasyon si Celine.
Imposibleng basta na lamang makakalimutan yon. Kung kasalanan ni Rafael, pues may kasalanan ka rin kasi sumugal ka. Umasa ka na masyado kang espesyal para makalimutan nun yung babaeng matagal na minahal. Pinunasan niya ang mga luha. Naiintindihan niya naman ang mga sinasabi ni Lola Miling. Alam niyang sa lahat ng yon, may kasalanan din siya. Hinayaan niya rin ang sarili niya na masaktan ng ganoon. Anong balak mo ngayon? May anak ka na. Nako Althea, ayusin mo yung desisyon mo. Huwag kang gagaya sa nanay mo, sabi pa ni Lola Miling. Huminga si Althea ng malalim at pilit pinakalma ang sarili. Hindi ko pa po alam, hindi pa po kami nag-uusap ni Rafael about sa baby. Pero isa lang po ang sigurado ko, hindi po ako tutulad kay mama. Hindi ko po iiwan ang anak ko at kahit ano pong mangyari, mananatili po na ako ang nanay niya. Lumipas ang mga araw. Nanatili na muna si Althea sa bahay ng kanyang lola. Doon na muna siya hanggang hindi pa nakakabawi mula sa sakit na nararamdaman. Hanggang isang araw, bumisita sa kanya si Rafael. Hinarap niya na lang din dahil kailangan niyang gawin yon para sa baby. Nasasaktan pa rin siya. Mahal na mahal niya ito at gusto niyang siya ang piliin. Pero ayaw na rin naman na magmakaawa pa. Pasok ka. Mahinahon niyang sabi. Tahimik silang naupo sa sala. Ramdam ang bigat ng katahimikan. Hanggang si Rafael ang unang nagsalita. Althea, gusto ko sanang makausap ka. Alam kong nasaktan kita at wala akong maibibigay na sapat na paliwanag para mapawi pa yon. Pero gusto kong malaman mong... Pinutol niya ito ng mahinahon. Alam ko na ang gusto mong sabihin, Rafael. Umiling ang binata. Hindi. Gusto kong marinig mo mula sa akin. Ikaw na lang ang pipiliin ko. Ayaw na ni Celine. Pinagtabuyan niya ako dahil nalaman niyang may anak tayong dalawa. Kaya ako na lang. Ako na lang sa inyo ng baby. At ito ang sa tingin ko na mas tamang dapat gawin. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Althea. Hindi dahil sa sinabi nito na siya ang pinili, kundi dahil sa dahilan. Dahil parang hindi yun pagpili mula sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon, pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang mga labi. Rafael, marahan niyang sabi, hindi ko kailangan na piliin mo ko dahil iniwan ka ni Celine o dahil may anak na tayong dalawa. Hindi ko kailangang marinig na ako na lang dahil may bibi na tayo. Tumingin ito sa kanya at halatang hindi makasagot. Pero kailangan kong panindigan to. Althea, kailangan kong maging ama. Tumango naman siya. At magiging ama ka, pero hindi mo kailangan maging asawa ko para lang mapatunayan yon. Hindi ko ipagkakait sa anak ko na makilala ka, na maging parte ka ng buhay niya. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko. Hindi ko man lang alam kung sino ang tatay ko. Pero kailangan mong tanggapin na hindi mo rin ako pwedeng hawakan ng kalahati lang. Hindi mo ako pwedeng piliin dahil lang wala ka ng choice. Kung mahal mo si Celine, suyuin mo siya. Puntahan mo siya. Huwag mong gawing dahilan ng bata para manatili rito. Napayuko ito at nangilid ang luha. Sorry. Okay lang. May kasalanan din naman ako. Nagplano ako na magpabuntis sa'yo kasi akala ko mahal mo ako. Pero aaminin ko na nasaktan din ako sa ginawa mo. At hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Pero alam ko na mangyayari din naman yon. Kailangan ko lang talaga ng panahon. Sagot niya rito at agad na pinunasan ang mga luha. Pero hindi ibig sabihin nun, ibabalik ko ang lahat. Hindi ko na kayang magmakaawa para sa pag-ibig na hindi naman talaga sa akin. Huminga si Althea ng malalim at hinawakan ang kanyang tiyan. Ang mahalaga ngayon ay ang baby ko. Kaya kung gusto mong maging parte ng buhay niya, nandito ako. Pero hindi ko ipipilit na maging tayo dahil ayokong ipaglaban ng isang tao na hindi ako pinipili ng buong puso mo. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Kita niya sa mga mata nito ang pagkalito, ang takot, at marahil
ang isang uri ng pagsisisi na huli na para ayusin. Althea, tiningnan niya ito ng diretso. Alam mo, dati gusto kong marinig yan na ako ang pinili mo. Pero ngayon gusto ko na lang maramdaman na pinili ko ang sarili ko. Kasi kung ipagpapatuloy ko pa to, baka tuluyan ko nang makalimutan kung sino ako bago kita nakilala. Marami siyang napag-isipan. Naisip niya na maling-maling gawin ang isang bata para tumatag ang isang relasyon. Naawa tuloy siya sa kanyang anak dahil ganoon sila ni Rafael. Ilang sandali pa bago ito dahan-dahang tumango. Sige, asahan mo at nandito ako para sa pangangailangan mo sa pagbubuntis at sa pangangailangan mo sa pag-aalaga sa anak natin. I'm really sorry. Ngumiti si Althea, ngunit may mga luha ng bumabagsak sa pisngi niya. Naintindihan ko, pero salamat. Salamat sa pagdating mo, kahit masakit. Umalis si Rafael ng luhaan, nang tuluyan ng mawala ang tunog ng sasakyan nito sa kalsada. Napaupo si Althea. Tahimik lang siya, hinahaplos ang tiyan at pinipigilan ng hikbi. Kaya natin to, anak. Hindi natin kailangan ng kahit sino para maging buo. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pag-asang mahalin din siya, hindi na niya naramdaman ang desperasyon na dati sumasakal sa kanya. Ang natira na lang ay isang tahimik na tapang. Ang tapang ng babaeng handang lumaban, hindi para sa pag-ibig ng iba, kundi para sa sarili at sa buhay na tumitibok sa kanyang sinapupunan. Maaga pa lang ay nakaupo na si Althea sa waiting area ng clinic. Medyo nilalamig siya sa aircon. Sorry, traffic sa may EDSA, sabi ni Rafael at bahagyang hinihingal. Okay lang, sagot ni Althea ng mahinahon. Kakaumpisa lang naman ang queue. Umupo si Rafael sa tabi niya. Nagtagal ng ilang segundo ang katahimikan bago ito muling nagsalita. Ito nga pala, sabi nito sabay abot ng paper bag. Para sa vitamins mo. At yung sabi ng OB dati, dagdagan mo ang calcium, kaya bumili rin ako ng gatas. Tiningnan ni Althea ang bag saka tumango. Salamat. Kumusta ka naman? Tanong ni Rafael. Okay lang, sagot niya rito. Minsan madaling mapagod, pero ayos lang, kaya pa. Tumango si Rafael. Good, basta magpahinga ka palagi ah. Ang boses nito ay mahinahon pero may layo. Wala na ang init at lambing na dati niyang inaasahan. At habang nakatingin si Althea dito, sa pamilyar na hugis ng panga, sa maamong mata, alam niyang ang lalaking yon naroon lang sa katawan pero hindi na sa puso. Pagkatapos ng check-up, sabay silang lumabas ng klinik. Dinala siya ni Rafael sa isang restaurant. Gusto mo bang kumain muna bago ka umuwi? Tanong nito. Tumango na lang siya, pilit niya na lamang pinipigilan ang kanyang nararamdaman. Palagi niyang iniisip na ginagawa yun ng binata para sa baby nila at hindi para sa kanya. Pasalamat na lang siya at may suporta siyang natatanggap mula sa ama ng kanyang anak. Ang bilis no, 5 months na, nararamdaman ko na siyang gumagalaw minsan. Mahinang sabi ni Althea. Ngumiti si Rafael, ngunit maikli lang. Talaga, ang bilis nga. Excited na akong makita siya. Pagkaraan ng 2 linggo, nanatili lang siya sa bahay ng kanyang lola para may kasama siya. Nakaupo si Althea sa kama, hawak ang maliit na notebook na ginagamit niya bilang pregnancy journal. Dear baby, may araw na masaya ako. May araw na gusto ko na lang matulog ng mahimbing para makalimutan ang lahat. Pero lagi kong naaalala na nasakin ka naman, kaya lumalaban pa rin ako. Palagi na lamang niyang pinapatibay ang sariling kalooban. Wala naman siyang ibang pagkukunan ng lakas ng loob, kundi ang kanyang sarili lamang. Pagkalipas ng ilang buwan, 6 na buwan na ang ipinagbubuntis ni Althea. Lumaki na ang tiyan niya at bawat gabi, nararamdaman niya ang sipa ng sanggol. Isang paalala na may dahilan pa rin siya para bumangon. Pero sa bawat pagtulog niya ng mag-isa, naroon ang katahimikan na bumabalik. Minsan, habang nasa kama, kinakausap niya ang kanyang tiyan.
Anak, okay lang si mama ha? Huwag kang mag-alala. Tapos tatawa siya ng mahina kahit may luha sa gilid ng mata. Si mama kasi marunong magpanggap, marunong ngumiti kahit ang totoo, ang sakit-sakit na. Yung papa mo naman kasi, nakakainis. Pero kasalanan ko rin naman. Nagmahal ako kaya nagtiwala ako. Saka okay na rin siguro. At least, nasa akin ka na ngayon. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang panganganak. Sa pagitan ng mga daing at hinga ni Althea, tanging boses ng doktor at tibok ng kanyang puso ang umaalingaw-ngaw sa pagdinig niya. Pawis, luha at kaba ang bumalot sa kanya. Pero sa kabila ng sakit, may kakaibang lakas na umuusbong sa kanyang dibdib. "Push! Miss, malapit na!" sigaw ng doktor. Pinilit ni Althea ang bawat paghinga, bawat pag-iri. Napapikit siya, kumapit sa kama, habang ang luha niya ay dumadaloy kasabay ng bawat sigaw ng katawan. "Kaya ko to! Kaya ko to!" Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. At sa isang iglap, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw. "Congratulations! It's a girl!" sabi ng doktor. Parang tumigil ang mundo habang inilalapit ng nurse ang maliit na sanggol sa kanya. Napuno ng luha ang mata ni Althea. Ang maliit na nilalang na yon ay tila pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Nilagay ng nurse si Micaela sa kanyang dibdib. "Ito na po siya, ma'am. Healthy si baby." Nanginginig ang mga kamay ni Althea nang haplusin niya ang pisngi ng anak. Micaela, ang liit mo pero ang bigat mo sa puso ko." Natawa ng mahina ang nurse. "Ang ganda po ng anak mo, ma'am. Mana sa mommy." Ngumiti si Althea sa gitna ng luha. "Salamat sa inyo." Kinabukasan, dumating si Rafael. May dala itong basket ng mga prutas at stuffed toy. "Hi," sabi nito ng mahina. "Kumusta ka?" "Pagod, pero masaya." Tugon ni Althea at pilit ding ngumiti. "Gusto mo siyang makita?" Lumapit si Rafael sa crib. Tumingin ito kay Micaela na natutulog pa at balot sa kumot. "Ang ganda niya. Kamukha mo." "Talaga?" tanong ni Althea at may halong kaba. "Sabi ng mga nurse, kamukha ko raw." "Oo," sagot ni Rafael at nakatingin pa rin sa sanggol. "Pero sa akin yata ang mga mata." Napatawa si Althea ng mahina. "Siyempre, ikaw ang tatay niya." Tahimik silang pareho ng ilang sandali hanggang sa nakita niyang naluha si Rafael at hinalikan ng kamay niya. "Althea," sabi ni Rafael sa wakas. "I'm sorry sa mga nagawa ko pero salamat. Hindi ko alam kung paanong pasasalamatan ka. Hindi ko alam kung anong klaseng tapang tong ginawa mo. Hindi ko lubos maisip na kinaya mong magparaya para sa amin ni Celine. Nagsisisi ako na nasaktan kita ng ganito." "Hindi mo kailangan magpasalamat," sagot ni Althea. "Ginawa ko to hindi para sa'yo, kundi para sa kanya. Hindi mo kailangan magsisi dahil parang nagsisi ka na rin na nagkaroon tayo ng anak. Nasaktan mo ako pero masaya ako. Masaya ako dahil binigay mo sa akin si Micaela. Kasi alam ko na mamahalin ako ng anak ko. Hindi niya ako iiwan katulad ng ginawa ng mga taong minahal ko." Tumango si Rafael pero may lungkot pa rin sa mga mata. "Alam kong hindi ko may bibigay lahat ng gusto mong maramdaman. Pero gusto ko nandito ako para sa kanya, sa abot ng makakaya ko." "Yan lang ang hinihiling ko," mahinang sabi ni Althea. "Hindi ko kailangan ng pangako na hindi mo kayang tuparin. Hindi na rin kita pipilitin sa pagmamahal na hindi naman talaga sa akin simula pa lang." Niyakap siya ni Rafael. Pero sa pagkakataong yon, naging mas magaan ang lahat. Mahal niya pa rin ang binata, pero wala na ang bigat ng sakit ng ginawa nito. Sunod na bisita ni Rafael sa kanya, kasama na nito si Celine. May awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Pero nang makita nito ang baby, bahagyang gumaan na rin naman ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Althea na magkatabi sina Rafael at Celine, nakapagtataka pero mas panatag siya. Siguro
dahil natuto na siya na ang pagmamahal mas nagiging pagmamahal kapag hinahayaang masaya ang taong iniibig niya. At kung si Celine ang ligaya ni Rafael, unti-unti na rin yung nagiging ligaya sa kanya. Mommy, mas marami pong asukal. Please? Sabi ni Micaela at nakangiti ng nakakaloko. Ay, alam mo bang bawal masyadong matamis? Tugon ni Althea pero may lambing sa tono. Nilagyan pa rin niya ng kaunting asukal at inihalo sa gatas nito. O ayan, pero wag ka nang humingi ulit Tumawa si Micaela. Salamat po, Mommy. Promise, last na po. Pinagmasdan ni Althea ang anak niyang kumakain ng masigla. May kakaibang kaligayahan sa mga simpleng sandali na ganoon. Simula nang magkaroon siya ng anak, kay Micaela na umiikot ang mundo niya. Pagkatapos kumain, inihanda niya na si Micaela para sa school. Inayos niya ang buhok nito ng 2 ponytails at nilagyan ng pink na clip. Ang ganda na ng prinsesa ko. Hindi po ako prinsesa, Mommy. Sagot ni Micaela, sabay ngiti. Superhero po ako, parang si Wonder Woman, saka katulad mo po. Natawa si Althea at napahawak sa dibdib. Superhero? Ako? Opo, kasi ikaw po ang nag-aalaga sa akin, nagtatrabaho, at palagi pong nandyan para sa akin. Love ko naman po si Daddy saka si Tita Celine, pero syempre, ikaw pa rin po ang pinaka-love ko sa lahat, Mommy. Napaluha si Althea sa tuwa. Talaga? Salamat sa pagmamahal mo, anak. Sorry ha. Sorry kung hindi kita nabigyan ng buong pamilya. Pero salamat dahil naiintindihan mo ko. Naiintindihan mo ang sitwasyon ng daddy mo. Tumango naman si Micaela. Mommy, naiintindihan ko po kasi smart girl po ako. Alam ko po na ginawa niyo naman po ako ni Daddy because of love. Alam ko pang mahal mo po ang daddy ko. Pero syempre, mas mahal po ni Daddy si Tita Celine at hindi po ako galit doon kasi para po sa akin, mas maganda kung maraming nagmamahalan. Saka, pareho po kami ng mga mata ng Daddy kaya alam ko po na symbol po ako ng pagmamahalan niyo dati. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Niyakap naman siya ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang magpalaki ng ganoon katalino at ka-understanding na anak. Kaya alam niyang bawat araw, nagtatagumpay siyang maging nanay para kay Micaela. Pagkatapos ihatid si Micaela sa paaralan, pumasok na siya sa trabaho. Isa na siyang regular employee sa opisina. At kahit simpleng posisyon lang, marunong na siyang magpasalamat. May mga araw na nakakapagod, pero tuwing nakikita niya ang litrato ni Micaela sa mesa, gumagaan ang loob niya. Sa tanghalian, lumapit si Cherry, na kaopisina niyang matagal na ring kaibigan. Uy, Althea, may bisita ka raw sa lobby. Gwapo, naka-blue na polo. Napatigil si Althea. Si Rafael siguro yun. Si Rafael? Ngumiti ng pilya si Cherry. Yung ex mo pero hindi talaga ex kasi may anak kayo? Ay, ang complicated. Cherry? Shh! Bulong ni Althea pero nakangiti pa rin. Co-parent lang. Saka may asawa na siya. Ikaw talaga? Issue? Bumaba siya at nakita nga si Rafael. Nakatayo ito sa gilid at may hawak na paper bag. Ngumiti agad ito nang makita siya. Hi! Sabi ni Rafael. Pasensya na kung biglaan. Dinalhan ko si Micaela ng libro. Sabi niya, gusto raw niyang matutong magbasa ng English stories. Tinanggap ni Althea ang paper bag. Salamat. Siguradong matutuwa siya. Ngumiti si Rafael pero may bahagyang pagkailang. Kumusta ka? Okay ka naman sa work? Oo, sagot ni Althea. Mahirap minsan pero sanay na. Alam mo naman, basta para kay Micaela. Tumango si Rafael. You're doing a great job, Althea. Lagi kong nakikita sa anak natin. Masayahin, confident. Alam kong ikaw yung dahilan. Pati si Celine, natutuwa sa pagpapalaki mo sa bata. Napayuko si Althea at bahagyang umiti. Salamat. Next week, pwedeng sa inyo muna si Micaela. Bakasyon naman niya. Tahimik silang pareho ng ilang sandali. Hindi na tulad ng dati, hindi na masakit ang ganoong pag-uusap. Para bang pareho na nilang tinanggap kung saan sila itinadhana. Pagsapit ng gabi, magkatabi silang kumain ni Micaela sa maliit na mesa.
Anak, sabi ni Althea, may regalo si daddy mo. Talaga po? Sigaw ni Micaela at agad na binuksan ang paper bag. Nang makita ang mga libro, napangiti ito. Wow! Fairy tales? Basahin natin bago matulog? Tanong ni Althea. Apo, sagot ng bata sabay yakap sa kanya. Salamat po, Mommy. Salamat din kay Daddy. Habang binabasa ni Althea ang kwento, pinagmamasdan niya ang anak. Tuwing tumatawa si Micaela, para bang natatanggal ang bawat sugat na naiwan sa puso niya. Ang bawat halakhak ng bata ay parang gamot sa mga peklat na naiwan sa kanya. Come on, please. Bulong niya habang pinipihit ang susi pero wala pa ring tugon. Huwag ngayon. Ay, huwag naman ngayon. Hinihintay ako ng anak ko. Umuulan ng gabing yon. Hindi umaandar ang kanyang sasakyan. Binuksan niya ang hazard light pero halos wala ring dumadaan na sasakyan sa kalsadang yon. Diyos ko, buntong hininga niya habang pinupunasan ng windshield. Ano bang malas to? Nang biglang may kumatok sa bintana, isang lalaking nakapayong, basa ang buhok at may ngiti sa labi. Miss, okay ka lang ba? Baka kailangan mo ng tulong. Binaba ni Althea ng bahagya ang bintana. Oo, ayaw umandar ng sasakyan ko. Ngumiti ang lalaki. Sige, tulungan na kita. Ako na sa likod, tulak natin tong kotse mo hanggang sa tabi, sa ligtas na lugar. Sigurado ka? Tanong ni Althea at nag-aalangan. Oo naman, hindi pwedeng hayaan ka rito sa ulan. Tinulak na nga nito ang sasakyan para sa kanya. Napakagatlabi naman siya. Nakakahiya naman na nabasa ang lalaki dahil sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos, nagpakilala ito. James Calderon. Sabi nito, sabay abot ng kamay. Althea, sagot niya at barahang tinanggap ang kamay nito. Maraming salamat ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pero hindi niya alam na ang pagpapakilalang yon magdadala pala sa kanya sa banibagong pag-ibig na pahahalagahan siya. Ang pagkikitang yon, nasundan ng nasundan hanggang sa nalaman nito na isa siyang single mother. Gayunpaman, nahulog pa rin sa isa't isa at tanggap nito kahit may anak na siya. Wala siyang alam sa mga atleta, kaya nagulat pa nga siya nang malaman na basketball player ito at lumalaban sa ibang bansa. Mommy, mahal mo na po ba si Tito James? Tanong ng kanyang anak. Ngumuso naman si Althea at sinilip si Micaela. Oo anak, ikaw, okay lang ba na magmahal at mag-asawa si Mommy? Ngumiti naman ang bata. Of course, Mommy. Magiging masaya po ako kung maraming magmamahal sa'yo. Saka gusto ko na rin po ang baby brother. Mahina siyang tumawa at niyakap ang kanyang anak. Ang desisyon niya, binase niya kay Micaela. Kaya nang inalok siya ni James ng kasal, hindi na siya nagdalawang isip. At makalipas ang maraming taon, isa yon sa mga desisyon na kanyang hindi pinagsisihan. Dahil sa pagkakataong yon, may asawa at mga anak na nagmamahal sa kanya. May pamilya na siya na hindi siya iiwan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin mapipilit ang pag-ibig na manatili sa atin. Sa kwento ni Althea, ang pamilyang binubuo natin mula sa kapayapaan ay mas banal kaysa sa pamilyang hinahabol natin dahil sa takot o pangungulila. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang unang pumili sa atin, kundi sa kung sino ang patuloy na pipili kahit nakita na nila ang lahat ng ating mga sugat at kahinaan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.